May itanong sa akin, paano naman po kung i-assist ng barangay ang OLA para matrace ang bahay mo? Pwede po ba ireklamo ang barangay dahil sa nakipag-coordinate sila sa OLA? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakagandang katanungan po niya, no? Kasi, o nga naman, no? Ano kung manghingi ng ng assistance, no, para malaman kung nasaan yung bahay? Pwede bang iangal o i-complain yung barangay? Sige, alamin natin, okay? Yan. So, yun nga ho ang tanong po ninyo, no? Paano kung i-assist ng barangay ang OLA para matrace ang bahay, no? Pwede bang ireklamo daw yung barangay? Okay. Sa ito ho opinion ko, no? I don't think na kumbaga po pwede nyo silang ireklamo eh. Bakit? Kasi kumbaga tinanong lang naman po eh kung saan. Kumbaga yung parang ordinaryong nagtanong. For example, isang tao nagtanong, saan ba bahay dito ni Boss Ray? Itinuro. So ibig sabihin po ba kailangan may karapatan na akong i-complain yung pinagtanungan kasi tinuro yung bahay ko? Di po ba? Kasi ganito lang po yan eh. Unang-una po, no, nagbigay po tayo ng address nung tayo po ay nag-a-apply. Pangalawa, nagbigay po tayo ng ID. So, ibig sabihin po, alam na kagad nila kung saan tayo nakatira. Okay? It's just a matter of them knowing kung totoo ba talaga yung ibinigay niyong address. Diba? Kaya lang, itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi yung gumagawa ng credit investigation at saka ng verification. Okay? Ngayon, it's their right also. Kahit sino po, mapa-OLA yan, mapa-lending, financing, bangko, kahit sino po may karapatan niyang pumunta sa bahay ng isang kliyente kasi kasama ho yan sa collection effort eh, lalo na po kung hindi pa nakakapagbayad. Wala naman ng problema doon. As long as po nasusunod po yung nakalagay sa prohibition on unfair collection practices. Kasi may mga pinagbawal na po doon. Bawal mangharas, bawal manakot, bawal magpanggap. So, bawal po nilang gawin yon. Okay? Pwede silang pumunta sa bahay, pwede silang maningil, yung proper way of paniningil, no? Pwede nilang gawin yon. Okay. Now, eto ho. Kasi po, meron pong inilabas ang Supreme Court, no, na administrative memorandum yung 14-93, no? According to ito, no, sa administrative memorandum, no, hindi na ho tatangkilikin. Ito po para po maliwanag, hindi ho tatangkilikin sa barangay, no, ang mga korporasyon, kumpanya, or any juridical entity kung magko-complain po sila, no, against doon sa residente ng barangay na yon. Kasi po, no, unang-una hindi ho sila taga-roon sa barangay na yon. Okay, pangalawa po, kasi juridical entity po sila, no? Korporasyon, kumpanya, ibig sabihin may kakayanan po silang magdemanda. Okay, so iyon po yung kailangan na maintindihan po natin kasi baka mamaya ang naiintindihan po natin doon sa sinasabi ko na hindi na dapat sila iniintindi sa barangay, no, is kasama yung pagtatanong. Hindi po, pwede silang magtanong, wala naman pong problema ron eh. Kaya lang, dapat hindi ho nila isinisiwalat yung information po ninyo. Dapat intact yun. Okay, yung casual na tanong lang. Kuwari, alam niyo po ba kung saan nakatira si Boss Ray dito? Okay? So, syempre, kung sino man ho'y nakakakilala, tuturo yun. Di ba? So, wala akong kasalanan yung nagturo ng bahay nyo kasi kung yung abusadong online lending apps or any field officer or field collector, no, na magtanong sa isang individual or even sa tawag dito sa staff ng barangay o official po ng barangay, no, wala ho silang kumbaga walang kinalaman, no? For me, sa parte ko, yung pinapagtanong, kasi nabilang naman po siya ng informasyon eh. Not unless po, itong maniningil or yung field officer, isiniwalat po yung inyong information. For example, alam niyo po ba yung bahay niya, no, ni Boss Ray? Kasi may utang sa amin yun eh. Hindi ho nagbabayad. Yung bawal yun. Okay, so yun, hindi dapat ginagawa ng maniningil yun. Ngayon, kung yung tawag dito, kung yung
napagtanungan. O for example, sa barangay na nga po, no, tawag dito, nakipagsitsitan pa, alam niyo na, marites pa, at inalam pa yung ano man yung magiging pakay niyo doon, there's a probability na po pwede niyo i-complain. Kasi, ang magiging complaint nyo sa kanila is, bakit nakisitsit pa? Bakit, kumbaga, inalam pa kung ano yung magiging pakay ng tao, di ba? Tapos, lalo na kung ikakalat niya pa dun sa lugar ninyo, no? So, yung kasi ang bawal. Ngayon, kung yung maniningil o yung field officer na bibisita ay wala namang sinabing, detalye ng inyong utang, no? Talagang nagtanong lang na, saan po ba nakatira dito si Boss Ray? Yun lang ang sinabi. I don't think that may kaso kayong po pwedeng isampa dun sa sa napagtanungan or in that matter is in this matter yung barangay. Po ba? Kumbaga, nagbigay lang naman po siya ng impormasyon na ay doon nakatira yan. Wala naman siyang inalam wala naman sumiwalat na na information Kasi ayon sa Data Privacy Act, bawal talaga na magsiwalat ng information. Tapos lalo na kung yung isiniwalat na information, for example, ako yung maniningil. Nagtanong ako dun sa let's say Tanod na lang, sa Tanod, di ba? Sinabi ko dun sa Tanod na, saan babae ni Boss Ray dito? Kasi may utang sa amin yan Tapos itong Tanod, nakichismis pa, nakimarites pa. Tapos pagkatapos pagbarites, ikinalat na sa buong barangay. Yun ho. No, maaari nyo talaga silang sampahan ng kaso roon. Kasi, hindi ho doon sa pagtuturo yung sa pagkakalat po ng chismis na may utang si Boss Ray or itong tao na to sa ganitong lending na to. Kumbaga, ngayon yung na-invade ngayon yung privacy niyo kasi yung usapin kasing utang, it's between you, no, yung nanghiram, tsaka doon sa hiniraman lang. Wala na dapat na nakakaalam yan Kasi di ba, ang nangyayari kasi napapahiya yung tao Di po ba? Lalo tayo, di ba? Nahihiya tayo na malaman ng ibang tao yung panghiram natin ng pera. Which is, lang naman, for me, it's right lang naman, no? Na hindi naman talaga dapat malaman pa ng ibang tao na tayo nakapanghiram. Although, it's a given fact na lahat naman tayo talaga nanghihiram, no? It's just so happen na talagang tayong nasa kultura natin mga Pilipino talagang talagang ayaw natin nalalaman ng ibang tao. Yung nangyayari sa buhay natin. Which is tama lang naman yun. Okay? Ngayon, doon po kasi sa katanungan ninyo, yun nga, as I've explained po, no, kung wala naman isinawalat na information, no, at nagtanong lamang kung saan kayo nakatira, I don't think na merong kayong pwede isang pangkaso doon po sa barangay. Kasi, kumbaga, tumalima lang naman sila doon sa tanong nung field officer Diba? Regardless yan kung sa OLA yan, sa lending, sa financing o sa bangko yan Okay? As long as po ito yan, dapat yan, hindi nagsasabi ng kumbaga hindi naglalabas ng information nyo, yung nagtanong. Tanong mo lang, saan nakatira dito si Boss Ray? Ngayon, kumari, itong taga-barangay nagtanong, bakit para saan yan? Sabi, hindi, mayroon lang ho ako kasi ibibigay sa kanya, kailangan ko lang po makausap. Ako kasi ganun ang ginagawa ko Ganun ang sinasabi ko Hindi ko sinasabi na, may utang yan si Boss Ray, kailangan ko pumakausap. Hindi, maling-mali kasi yun Masisira yung masisira yung pagkatao nung kliyente. So, dapat talaga ingatan yun. Yun ang pinaka-importante. Yan? Tawag dito, sa amin yan, pinaka-importante sa amin yun. Na wag, unang-una sa amin, unang rule is, wag mong tataasan ng boses ang kliyente. Okay? Pangalawa, wag mo i-harass. Pangatlo, okay? Wag mong isisiwalat ang information ng kliyente. Tatlo yan. Tapos, bukod pa po dun sa rule na bawal magsinungaling at bawal magnakaw. 5 ho yan. So, kami pong mga maniningil, yun ang 5 namin sinusunod. Kaya kami, no, doon sa company namin, kami, talagang diretso lang ang tingin namin. Kung ano yung pakay, okay, yun lang ho ang gagawin namin. Ang pakay namin, mapuntahan siya, makausap para makapag-negotiate regarding dun sa payment. Kasi ang nautang niya pera So, yun lang ho ang pakay namin. Yung, kumbaga, magkaroon kami ng konkretong usapan kung kailan magbabayad, paano niya babayaran. Ganun lang po.
Hindi kagaya nitong mga bugok at abusado online lending apps na to na sisiraan yung pagkatao. Hindi naman yung pagkatao inutang niya, pera. So mag-concentrate kayo dun sa pera. Ganun lang ho yan. Okay po, para po dun sa katanungan ninyo, I don't think na meron kayong po pwedeng ikaso. Kung tinuro lamang naman po yung bahay. Okay? So alamin niyo po muna kung meron bang nangyaring pagsiwalat ng information, kasi kung meron, there's a possibility na po pwede siya i-complain kasi kumbaga iminiritas kayo eh. Di po ba, bawal yun, talagang bawal yun, kayo talaga may kaso yun. So alamin niyo po muna kung ano talaga yung nangyari. Kung wala naman nangyaring pagsiwalat ng information, I think palampasin nyo na lang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.